Magandang umaga po. Ay, gising po pala lahat. Okay, kasi mga gantong oras, sarap yung ganun eh. So, muli magandang hapon po sa ating lahat at happy Sabbath. So, ganyan na, maraming salamat po sa naghandog po ng awitin. At din naman sa akin din po personally, isa rin pong kagalakan dahil nga rin po sa napag-aralan natin kaninang umaga, no? Na nakita natin kung gaano kalapit at yung mga pangyayari na nangyari dito sa ating pong sanlibutan, yung mga giyera, na tinakil nga po ni Brother Joseph. So meron nga rin pong latest yung binumba nga po ng Israel ng Syria, yung nakaraan lang po yun. So diyan pa lang makikita na natin na talagang akala mo may titigil na sila, yung pala parang tutuloy-tuloy pa rin sila. So ganun po talaga yung ating pong panahon na kapag ganun pa lang yung pagpigil ng apat na anghel sa bawat sulok ng ating pong mundo. So, gayon pa man na kasunod din po yun sa gantimpala na ibibigay ng Panginoon, yun nga po yung city o yung New Jerusalem na ipapagalog sa atin ng ating pong Panginoon. So, isa lang naman po yung ibig sabihin po niyan eh. Ito po yung gantimpala para po sa atin. So, sino po yung ayaw po na ipapagkaloob po ng Panginoon niya? So, di ba po lahat naman po tayo ay gustong-gusto yan. Pero, paano po kaya natin yan matatanggap kung yung hangarin natin sa yung ating pong mga puso ay nandirito pa sa libutan. Pero bago po ako magsimula, samahan niyo po muna ako sa may panalangin. Maraming Diyos, sa ng mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito na kami po muli makapag-aral ng itong mga salita. Nawa, niyo po kami samahan ng itong mga banal na presensya, agad-igit sa aming pong mababasa, mapakinggan, nawa ito po ay tumimo na malalim sa aming pong kasikita. Patawad po sa aming pong mga kasalanan at ito po ay muling at napasalamatan sa Panginoon Jesus. Amen. Kaya po sa ating pong papag-aralan po sa hapong pong ito, bagamat familiar na po sa atin ito dahil na ito po ay nasa Christ Object Lessons sa chapter 28 at may papagat po ng The Reward of Grace. So dito po ay papag-aralan natin yung dalawang parable na ibinigay po ng ating pong Panginoon dun sa kanyang pong mga alagad. So sa unang parable po, ito po yung patungkol sa the parable of the young ruler. So, meron pong isang binatang mayaman na lumapit sa ating pong Panginoon Kristo. At sabi nga dito, sa Matthew chapter 19, verse 16, at narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, ito pong yung batang mayaman po ito talagang nasabi na marami siyang mga ari-arian. Pero bakit kaya nandun pa rin yung pagtanong niya sa ating pong Panginoon sa Kristo? At sabi pa dito sa 17, at sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. So yun yung sinabi ng ating pong Panginoon sa Kristo sa binatang mayaman. At ano naman po yung kasunod? Sinabi niya sa kanya, alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Sa verse 19, igalang mo ang iyong ama at iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So sa verse 20, sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? At sabi sa verse 21, at ito yung sinabi ng ating pong Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, umayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. So pagkatapos po sinabi ng ating pong Panginoon doon sa binatang mayaman, ito naman po yung kanyang inano. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. So dito pa lang po makikita na natin na
sabi ng Panginoon, ibigin mo sa lahat ng mahihirap yung mga kayamanan mo. So kung atin naman po i-apply din, kaya po kaya natin na lahat ng meron po tayo ibigay po natin sa mga mahihirap, sa mga taong nangangailangan. So di ba, napakahirap po. At sabi pa nga doon sa kasunod na pagkatapos mong ibigay yung kayamanan mo ay sumunod ka sa akin. So ibig sabihin, wala po tayong ititira kahit ano. So alam niyo po sa isa pong tawag dito sa naging vision po ni Sister White na merong malapad na daan at pagkatapos nun habang naglalakbay sila, may dala-dala silang mga karosa, mga kabayo, yung mga gamit nila, marami silang gamit na dala. Pagkatapos po nun, habang naglalakad sila sa una na, habang naglalakad sila, ay yung daan na imbis malawak, biglang pong lumiit. At nung time na liliit na, so syempre, mahirap na po yung daan po, di ba? So kailangan nang magbawas na ng mga gamit. So habang naglalakbay po sila na kahit nga dumating na nga po sa punto na yung mga pangyapak po nila ay hinubad na po nila kasi nga hanggang sa nakaganto na lang po yung posisyon nila na talaga nakakapit na lang sila sa bangin. At yung nakatapak po sila na parang napakaliit na lang po. So habang naglalakad po sila na tanging habang naglalakad sila sa dahan-dahan yung kanilang po mga dinadala ay sarili na lang po nila. Pero pagkatapos po nun, habang patuloy pa rin yung kanilang pong paglalakad, meron pong tali na bumaba sa langit. Yung lubid na tinatawag na po doon. At yun yung naging kinapitan nila kasi nga wala na po eh. Bangin na talaga. Kapag once na bumitaw sila doon sa lubid na yun, mahuhulog sila at mapapahamak. At alam nyo po, nung time na habang kinakapitan nila, yung lubid na yun ay, ano po nangyari doon sa lubid? Mas lumalaki po, di ba? Mas lumalawak. Ibig sabihin, mas komportable po yung kanilang paghawak po doon. So, ibig sabihin po, yung tali o yung lubid na galing po sa langit na bumaba ay, yun po yung pananampalataya nila. Na kapag once na habang pumakapit sila sa taling po yun, mas tumataba at mas tumitibay po ang kanilang pong pananampalataya. So, ibig sabihin, bagamat na marami silang dala-dala po sa habang silang naglalakbay, ay iniwanan po nila. So, ganito rin po yung gustong makita sa atin ng Panginoon na wala tayong ititira kapag tayo ay susunod sa Kanya. Sabi pa sunod, the lover of self is a transgressor of the law. Ano po sabi? Yung pagmamahal po pala sa sarili ay nagkakasala po tayo sa kautusan ng Diyos. Kasi bakit po? Di ba? Doon pa lang sa unang kautusan na huwag kang magkakaibang Diyos sa harapan ko. Ay anong tinatawag mo sa sarili po natin? Hindi po ba ginagawa natin Diyos? Sabi ba sa kanila, this Jesus desired to reveal to the young man and he gave him a test that would make manifest the selfishness of his heart. So yun po pala yung isang test ng Panginoon sa binata, kung gaano po ba talaga siya kasinsir na nagtatanong sa ating pong Panginoong Kristo. Pero ano po yung ipinakita ng binata? Naging makasarili po siya sa kanyang puso. So bagamat ganun yung sinabi ng Panginoong Kristo sa kanya, so doon pa lang po doon pa lang sa test na sinabi ng Panginoon talagang bumigay na agad yung binatang mayaman. So sa kasunod, he showed him the plague spot in his character. The young man desired no further enlightenment. He had cherished an idol in the soul. The word was his God. So, ibig sabihin, wala pa sa sarili niya yung pagtangkilik sa kayamanan po sa langit. Dahil itong sanlibutan-butan na ito ay kanya pa rin pong ginagawang Diyos-Diyosan. So, when this young ruler came to Jesus, his sincerity in earnestness won the Savior's heart. So, bagamat ganun naman po yung naging ano po ng binata sa ating pong Panginoon na bagamat ganun niya tinanggihan o ganun niya yung tinanggihan yung ating pong Panginoon, pero nakuha pa rin ng binata yung puso ng ating pong Panginoon sa Kristo. Kasi bakit po? Kasi sa ganung edad naging ganun pa yung itinanong niya sa ating pong Panginoon na paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So in this side, meron naman po naging good yung kanyang po ginawa kasi nga kahit naman po diba sa atin bihira lang naman makakapag na maghahanap na bigla-biglaan na patungkol po sa katotohanan. At sabi pang sunod, he beholding him, love him.
In this young man is one who might do service as a preacher of righteousness. He would have received this talented and noble youth as readily as he received the 4 fishermen who followed him. So kung tutusin po pala na kung hindi lang po pala yung ganun yung naging desisyon ng binatang mayaman. So kapag nung time na hindi niya tinanggihan at sumunod siya sa ating pong Panginoon, so magiging isa rin po pala siya sa magiging magaling na disipulo. So siya rin po ay pwedeng gamitin ng ating pong Panginoon. Had the young man devoted his ability to the work of saving souls, he might have become a diligent and successful laborer for Christ. So, kasi kadalasan naman po, di ba, sa atin na kapag once na meron na po tayong mga, kumbaga sagana na tayo sa buhay, so minsan, di ba, hindi na natin naalala yung ating pong Panginoon. Siyempre, lahat ng pangangailangan natin, nandyan na. So, meron pa ba tayong iisipin? Pero kapag once na nandyan na yung mga pangangailangan natin, pero biglang may pagsubok na dumating sa atin, di ba, saka lang tayo nakakaisip sa Kanya. Pero gusto po ipaunawa sa atin ng Panginoon na hangarin po natin yung kayamanan po doon sa langit. Kasi bakit po? Kasi kung dito po tayo sa lupa, maaaring maisip natin, napakarami pang problema. Di ba, pagkatapos natin simba dito, pag-uwi natin yung kanyang bahay, parang bumabalik na naman yung problema sa buhay natin. Na kung doon po sa langit, wala na tayong isipin problema, wala na tayong isipin na babayarin, wala na tayong isipin na kung ano man mga gawain, no? Kumbaga, hindi na rin tayo magbibili ng saba. Kasi sa langit, wala ka nang isipin pa. Ano po? So ito po yung gusto ng Panginoon sa atin, ha? Ito yung pakiusap niya sa bawat isa sa atin, ha? Piliin po natin kung ano po yung meron sa langit. Kasi, di ba kung sa atin nga po, sa ating mga buhay, kumbaga may mga kaibigan nga po tayo, ano po, na kung sila ay makiusap sa atin, kumbaga mag-request sa atin, hindi po ba sinasabi po, kadalasan sinasabi natin na, ay sige, total, malakas ka naman sa akin, papayag na ako. So, how much more po kaya yung ating pong Panginoon na nakikiusap po sa atin na piliin po natin yung buhay. So, gaano po kaya siya kalakas sa atin? Ano po? Kaya nawa, yung pakiusap po ng Panginoon ay sundin po natin. So sa kasunod, the young ruler chose his wealth over discipleship, demonstrating a lack of self-sacrifice and love for Christ. So, pinapakita po dito na mas pinili ng binatang mayaman yung kayamanan, yung pag-aari po kaysa sa sumunod sa ating pong Panginoong Jesucristo. At sinasabi po dito na wala pong self-sacrifice at pagmamahal sa ating pong Panginoon. As the young man turned away, Jesus said to his disciple, "How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God." So pagkatapos pong tumalikod yung binatang mayaman po doon sa pagkausap niya sa ating pong Panginoon, so ganito po yung sinabi ng ating pong Panginoon sa Kristo sa kanyang mga disipulo na paanong napakahirap pumasok yung mga mayayaman sa kaharian ng ating pong Panginoon. Kasi bakit po? Siyempre yung puso po nila, yung mga hangarin pa nila ay dito pa sa sanlibutan. Kaya kung sa atin po i-apply ito, nakagaya nga sa atin pong napag-aralan kaninang umaga, di ba yung paghahanda natin sa pangalawang pagparito ng ating pong Panginoon sa Kristo? So paano po tayo niya gagamitin sa kanyang gawain kung yung ating pong paghahanda ay hindi po naaayon kapag nais na gawain na nais na ipagalog sa atin ng ating pong Panginoon. Jesus answered again and said unto them, "Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God." So ano po sabi? Ganito po talagang pinapawalang pag-asa ng Panginoon na makapasok yung mga gantong tao sa langit. Kasi bakit sabi dito, mas madali pa nga pong makapasok yung kamelyo sa mata ng karayom. So, alam naman natin yung karayom, di ba napakaliit? Pero ganito po inahalin tulad ng Panginoon na walang pag-asa yung mga taong naghahangad pa rin ng kayamanan dito sa sanlibutan. A rich man as such cannot enter heaven. His wealth gives him no title to the inheritance of the saints in light. So bagamat gaano man po tayo kayaman dito sa libutan, gaano man po
yung, kumbaga, napakataas man yung posisyon natin dito sa lupa, kumbaga, presidente ka pa, ikaw yung kinikilala ng mga tao. Pero ano po sabi? His wealth gives him no title to the inheritance of the saints in light. So wala pong titulo yun sa ating pong Panginoon. So sabi kasi, kasunod, it is only through the unmerited grace of Christ that any man can find entrance into the city of God. So, yung tanging biyaya lamang po ng Panginoon siyang pwedeng makapasok po sa kaharian ng ating pong Panginoon. To the rich, no less than to the poor, are the words of the Holy Spirit spoken. Ye are not on your own, for ye are bought with a price. When men believe this, their positions will be held as a trust, to be used as God shall direct, for the saving of the lost and the comfort of the suffering and the poor. So, bagaman yaman pa ng napakalawak man po yung ating pong mga pag-aari, pero hindi po bumabase yung ating pong Panginoon kapag meron po siyang gagamitin na kanya pong mga taga-disipulo. So, di ba kung maalala natin na yung naging disciples ng ating pong Panginoon, di ba, yung pinili niya yung mga mangingisda. So, bakit hindi siya pumili doon sa mga nag-aaral po sa School of the Prophets na talagang masasabi mo na matatalino sila kasi siyempre pinag-aralan nila yung Bible. At bakit hindi kumuha yung Panginoon po doon sa loob ng iglesia? At bakit kumuha yung Panginoon doon sa mga mangingisda, sa mga walang pinag-aralan? So, kasi po, di ba, kapag may gagamitin yung, kung halimbawa, mataas yung posisyon mo, tapos ikaw yung gagamitin ng Panginoon. So, parang kagaya lang dito sa atin yan, kapag meron kang tinuturoan na tao, meron kang, kumbaga, sinasaway mo siya, at ganyan din naman, meron kang, nagpipreach ka, tinuturoan mo sila ng salita ng Diyos. So, di ba, magiging sabi ng tao, alam mo na yan, Brad? So, yan po yung mahirap sa atin. Kaya, ganun po yung pinili ng Panginoon, yung mga mangingisda, dahil madali silang turuan. Kasi kung pumili man yung Panginoon na masyado ng matalino, masyado ng magaling, so magiging madali kaya yun para sa ating pong Panginoon. At yung sa kanila rin pong pag-training, nung paano po i-trainin ng Panginoon yung mga alagad niya, di ba? Dinala po sila sa bundok. Doon po sila i-train ng ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po na doon po tayo sa mga bukid na iti-train o doon po tayo mamumuhay kasi mas malapit po yung ating pong sa ating pong Panginoon. With man, this is impossible, for the heart clings to its earthly treasure. So ano po sabi na, imposible po talaga na kapag sa puso pa po natin yung mga kayamanan dito sa sanlibutan. The soul that is bound in service to mammon is deaf to the cry of human need. But with God, all things are possible. So sinasabi nga dito na kapag nandun po pa rin po tayo sa pagsiservisyo, papunta po sa kayamanan po dito sa sanlibutan, kapag yung ating po mga puso at isipan ay nandun pa rin po at magiging kagaya tayo sa mga binatang mayaman, so kapag meron pong mga nangailangan pala sa atin, magiging wala po tayong pakialam sa kanila. Kasi bakit po? Sarili lang yung iniisip po natin at hindi po sa Panginoon. Pero ano po sabi? Kapag tayo po pala ay nagpasakop sa ating pong Panginoon, wala pong imposible sa Kanya. Kundi posible po ang lahat ng mga bagay. So pagkatapos po na inilahat yun ng ating pong Panginoon, so meron po naging katanungan si Peter po about nga po doon sa reward. So sabi nga dito, Peter was the first to rally from the secret conviction brought by the Savior's word. So sabi nga dito na pagkatapos nga po na inilahat yun ng Panginoon, yung parable nga po, patungkol nga po sa binatang mayaman, so meron pong naging conviction po yun sa puso na ni Peter, patungkol nga po dun sa mga salita ng ating pong Panginoon sa Kristo. Sa kasunod, dito, with satisfaction of what he and his brethren had given up for Christ, behold, he said, we have forsaken all and followed thee. So pagkatapos nga po nito, kumbaga, ganun nga po na sinabi ni Peter na lahat nga po ng meron sila ay tinanggal nila at
sumunod sila sa ating pong Panginoon. So sabi nga sunod, remembering the conditional promise to the young ruler, thou shalt have treasure in heaven. He now asked what he and his companions were to receive as a reward for their sacrifices. So pagkatapos nga na sinabi nga po ni Peter na kami ay tinanggal na namin ang lahat, kumbaga iniwanan namin yung mga kaya lahat-lahat at sumunod kami sa iyo. At pagkatapos nun, ano naman yung reward na matatanggap namin pagkatapos nga po ng lahat ng mga sacrifices na ginawa nila? Rewards and danger of self-exaltation. The Savior's answer thrilled the hearts of those Galilean fishermen. So ito na po yung naging kasagutan ng ating pong Panginoon. It picture honors that fulfill their highest dreams. Verily I say unto you that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So ano po sabi ng Panginoon? Na pagkatapos nga po, kumbaga nandun yung pagsunod ng mga 12 alagad sa ating pong Panginoon sa Kristo. So pagkatapos nga po na kapag pinili pa nila na sumunod yung mga alagad sa ating pong Panginoon patungo po sa pagbabagong buhay, sila ay makakasama po ng ating pong Panginoon sa trono ng kaluwalhatian. So ito po yung magiging reward na inilahad po ng ating pong Panginoon sa Kristo. So sunod, but he would not have us eager for rewards, nor feel that for every duty we must receive compensation. We should not be so anxious to gain the reward as to do what is right, irrespective of all gain. So sinasabi nga dito na huwag po tayong ma-eager o kumbaga magpursige na kaya lang naman natin ginagawa yung tamang to, kaya lang naman tayo nagpapasako sa Panginoon, kaya lang naman tayo gumagawa sa gawain niya dahil gusto po natin yung reward. Kundi, ano po sabi dito? Love to God and to our fellow men should be our motive. So hindi lang po pala na ginagawa lang natin yung mga bagay nito dahil kasi gusto natin yung reward. Pero napipilitan lang naman po tayo. Kasi parang kagaya lang din naman po yan na makikinig tayo sa nagsasalita sa harapan, tapos isipin natin na kung tiis na lang, matatapos na rin siya. Naku, kasi parang magano lang din. Kasi kung gagawa lang din naman tayo sa gawain, ano po? Kasi sabi dito, huwag po tayong ma-eager para lang sa reward na ginagawa lang naman natin yung mga bagay na ito para matanggap natin, kundi ginagawa natin dahil mahal natin yung ating pong Panginoon sa Kristo at din naman sa mga pilongman natin. So lahat ng ginagawa po natin ay galing po sa puso, hindi po sa pagpapakita ano lang po. So di ba kung maalala po natin sa naging parable po ng sa The Republican, yung maghuhulog sila ng offering. Di ba yung ano yung inulog ng Republican, yung mayaman? Publican. Ay, Publican. Sorry po, salamat po sa correction. Di ba yung sa Publican, yung naghulog siya ng barya-barya, pero napaka-raming barya. So sa isip ng mga tao ay, siyempre, ganun yung ibinigay niya eh. Napakarami, pero barya-barya naman. Pero doon naman po sa isang, diba, nanay po yun, di ba? Naghulog siya ng 2 sinsilyo. Pero anong ginawa ng mga tao nakakita sa kanya, di ba? Pinagtawanan. Pero hindi po nila alam na sa harapan ng Panginoon, mas katanggap-tanggap pa pala yung nagbigay po ng 2 sinsilyo. Kasi bakit po? Nagbigay siya dahil po galing po dito. Hindi po sa pagpapakita lamang po sa mga tao. Kaya ano po, gusto ng Panginoon na gawin natin yung gawain ng Panginoon. Gawin natin kung ano po yung narapat o tama dahil hindi po sa napipilitan lang tayo na sumunod, kundi mahal po natin yung ating pong Panginoon sa Kristo. So pagkatapos po yan, ng parable po na yan ay sumunod po yung parable, the parable of the laborers in the vineyard. So ito pong parables po na ito ay meron pong isang may-ari po ng ubasan. Ito nga po yung kumbaga nagpapano po sa kanyang ubasan. At nang sa ganun, meron kinakailangan po ng may-ari ng ubasan na mayroon po mag-harvest sa mga ubasan niya. At nang sa ganun, so lumakad yung may-ari po ng ubasan na yun at naghanap siya doon sa mga tao na nais niyang magtrabaho sa kanya. So doon siya pumunta sa marketplace.
So naghanap siya doon sa mga tao na kung sino yung pwede niyang gamitin para mag-harvest sa kanyang ubasan. At pagkatapos isang araw yung kanyang paghahanap, so meron siya nakuha na mga trabahador na simula nung umaga pa lang. At pagkatapos po nun, meron naman po siyang nakuha mga trabahador na mga tanghali. At hindi naman, meron naman po siya nakuha mga trabahador nung mga hapon na. Kumbaga, hindi po sabay-sabay yung pagkuha niya dun sa mga trabahador. Merong umaga, nung umpisa pa lang na po talagang pagsabi ng doon agad. Iba naman, tanghali. At iba naman po nung sabihin nung hapon pa. So, basahin po natin. So, pagkatapos nga po na nagtrabaho po yung mga trabahador na yun sa kanyang ubasan, no, simula po ng isang araw at meron naman po nagtrabaho na umpisa pa lang po nung tanghali at meron naman po nung paghapon na. At nung time na papaswelduhan na po sila, so ganito po yung nangyari. So sabi po sa Matthew 20 verse 10, so yung time na, sabi nga ito, at nang magsilapit ang mga nauna, kasi nga magpapasahod na po, ang isip nila ay magsisitanggap sila ng higit at sila ay nagsitanggap din bawat tao ng isang dinaryo. So nung time na lumapit na po yung mga unang nagtrabaho, kasi nga nung pinasweldohan niya na po yung mga maikli lang yung tinabaho, yung simula lang po nung tanghali, at simula lang po nung hapon. So, isang dinaryo lang po yung ibinigay ng may-ari ng lupa. At pagkatapos nung naglapit na po yung mga trabahador nung nagtrabaho, nung simula po nung umaga, ay isang dinaryo lang din po. Sa verse 11, at nang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulungan laban sa puno ng sangbahayan. Sa verse 12, at nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y ipinantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. So di ba, doon pala makita natin na talagang lugi naman po. Siyempre, nagtrabaho sila ng isang araw, tapos grabe pa katindi yung init. Tapos yung magiging sahod lang nila ay isang dinaryo lang, na hindi kagaya dun sa mga nagtrabaho lang ng saglit lang. Tapos, bakit pareha sila? So sa kasunod, datapwat siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi ba nakipagkayari ka sa akin sa isang dinaryo? Sa verse 14, kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong uli ng gaya rin sa iyo. So, doon pa lang po makikita natin na bakit kaya gantong parable yung ibinigay ng Panginoon doon pa sa mga disipulo. So, tuloy po tayo. God's generosity in human expectations. The householders dealing with the workers in his vineyard represents God's dealing with the human family. So, doon po pala sa may-ari po ng ubasan, yung nagre-represent po pala doon ay yung ating pong Panginoon. At sa kasunod, it is contrary to the customs that prevail among men. In worldly business, compensation is given according to the work accomplished. The laborer is expected to be paid only that which he earns. So, kung makikita nga po natin naman dito sa sanlibutan, na, di ba kapag meron pong mga nagtatrabaho, di ba kapag yung tinabaho nila na kagaya po sa isang araw, kumbaga napag-usapan nila is ganong pera. Di ba? Ganon din naman po yung ibibigay. At doon naman po sa mga nagtrabaho po ng kalating araw lang, di ba ganon din naman magkaiba yung sahod nila. So, ibig sabihin, parang mas maganda pala magtrabaho dito kaysa sa ating pong Panginoon, kasi sa Panginoon pala, pare-parehas lang. Di ba kapag titingnan po natin, bakit ganito na parang mas halaga pa pala dito sa sanlibutan, mas malaki pa pala yung ibinibigay kaysa sa ating pong Panginoon? Kasi sabi dito, nagtatrabaho sila na kagaya din sa sweldo na kinakailangan nila. Pero sabi po sa kasunod, but in the parable, Christ was illustrating the principle of His kingdom, a kingdom not of this world. He is not controlled by any human standard. The Lord says, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, ibig sabihin po pala na yung prinsipyo ng ating pong Panginoon ay hindi po kagaya dito sa sanlibutan. So, di ba sinasabi nga po doon na
yung ating pong sanlibutan ay parang dust lang kung titingnan po sa paglabas mo ng universe. So how much more po pwede na tayong tao lang na magreklamo sa harapan ng ating pong Panginoon. Di ba na parang nakakahiya po yun sa Kanya? Na kung ano man po yung ibinigay na ganito lang katiting, pero ganun tayo magreklamo sa harapan niya. So kasunod po, the spirit of service. Not the amount of labor performed or its visible results, but the spirit in which the work is done makes of it of value with God. So kaya po pala, nung time na nagpasahod po yung may-ari ng ubasan na tag-iisang denaryo, kasi nagre-represent po yun na hindi po basihan yung haba o iksi ng pagtatrabaho nila doon sa ubasan, kundi yung tinitingnan ng Panginoon ay yung pagkukusang loob ng pagtatrabaho. Yun po yung binibase ng Panginoon. So doon po tayo nagkakapantay ka lahat. So doon po sa naging parable ng ating pong Panginoon na puro tag-iisang denaryo lang ibinigay. Kasi ganun po yung pagtingin ng Panginoon sa atin na wala pong mas nakakataas, wala pong mas nakakababa, kundi lahat po tayo pantay-pantay. At mas tinitingnan pa nga po ng Panginoon yung gumagawa ng sila ay sinasamahan o nandun yung banal na espiritu sa kanila. Humility and gratitude in service. It is not the length of time we labor, but our willingness and fidelity in the work that makes it acceptable to God. So hindi po pala na bagamat mahaba yung oras ng trinabaho mo, so gaano ka man katagal na nagbabadya, nagpa-araw ka, na gumawa sa gawain, kundi yung sinasabi ng Panginoon, yung willingness natin na magpasakop sa Kanya. Yun po yung katanggap-tanggap sa harapan ng ating pong Panginoon. In all our service, a full surrender of self is demanded. The smallest duty done in sincerity and self-forgetfulness is more pleasing to God than the greatest work when married with self-seeking. So ano po sabi na, bagamat na doon nga po sa nagreklamo, di ba, na kumala natin na nagreklamo po yung bagamat isang araw yung pagtrabaho nila. So bagamat ganun po yung haba ng oras na tinabaho po nila, pero kapag once na yung gumawa po napakaliit lang, pero nandun po yung buong puso nilang pagbibigay sa gawain, so ito po pala yung mas tinitingnan ng Panginoon na mas malaki pa sa harapan ng ating pong Panginoong Jesucristo. So sinasabi nga dito, kapag ito po yung ginawa natin ng sincerity at kumbaga yung pag-iisip, yung bawas sa pag-isip natin sa sarili natin, kasi hindi akong kadalasan na naisip, kasi kung naalala ko rin po nung time na yung, di ba mayroong pong mga lumalakad dyan, nagbabahay-bahay, di ba yung mga nakakurbata pa nga, yung mga Mormons, yung mga Jehovah Witnesses, di ba mas sila pa yung mas nagpupursige na maglakad ng tanghaling tapat para magbahay-bahay. So baga makita natin na sa atin po yung katotohanan, pero bakit mas nakikita natin na sila pa yung mas nagpupursige. Sila pa yung mas nagsasakripisyo sa gawain. Pero alam natin na yung katotohanan ay nasa atin, pero bakit parang mas sila pa yung mas nagsisikap? Ano po? Kasi naalala ko rin po nung time na narinig ko lang din yung nagbahay-bahay po ating baptist po nun. Tapos yung sa narinig ko nga na mismong naglalakad na po siya, tapos nadaanan niya yung kapatiran namin. Kasi nga naghingi iba ng sobre-sobre. Tapos nung pagpasok niya dun sa bahay, siyempre isa yung kapatiran, isa rin yung talagang masyado, tinanong niya yung na naghihingi ka dyan ng pera pero nakakain ka na ba? Tapos tinanong niya pa na hindi mo alam na yung pinuno mo nagpapakasarap sa buhay, tapos ikaw wala kang makain, tapos nagpapakahirap ka na maghihingi ng sobre. So pagkatapos ng sinasabi niya po yun, so habang na umabot na sa pag-sharean, so hanggang napasabi na lang nga yung naghihingi ng sobre na, sige bro, okay, tuloy na ako. So sa ganun pa lang po na bagamat wala sa kanila yung katotohanan, pero maski sa pagkain mismo po nila, hindi pa sila nakakain, di ba? Ganun po sila nagsisikap sa ginagawa po nila. Pero kung tayo nga po na nagbibigay na lang ako ng mga invitation na nakasasakyan pa, tapos mainitan lang ako ng saglit, so how much more pa po kasi sila na lumalakad na halos isang araw, mainitan na napakatindi, tapos
makapag-ano lang po, na samantalang alam natin na wala po sa kanila yung katotohanan. Kaya isa rin po nga po sa akin personally na nawa po yung taong pong yun na nagsusuwi po yun ay sa mga oras nga po ito natagpuan niya po nawa yung katotohanan ng ating pong Panginoon. So sabi ko sa kasunod, He looks to see how much of the Spirit of Christ we cherish and how much of the likeness of Christ our work reveals. He regards more the love and faithfulness with which we work than the amount we do. So sinasabi nga po dito na tinitingnan po ng Panginoon kung sa ating po bang paggawa ay nandun po yung paggabay ng banal na Espiritu. At makikita nga po dito na sa ating pong paggawa ay dito po nare-reveal yung karakter ng ating pong Panginoon. Kasi bakit po? Siyempre sa paglakad pa lang po natin, sa pagbabahay-bahay, pag-i-invite, yung pagtitiis na po agad natin na kung paano po natin pinagsasakripisyuhan yung gawain niya. So dito po matitest na agad na ng Panginoon kung gaano po ba natin minamahal yung gawain niya, kung paano po ba tayo nagsasakripisyo. So nung time nga po na nangyari nga sa iglesia nga po namin, na tutusin nga po, yung nagkawatak-watak po kami, so siyempre may isip mo na merong talagang yung karapat-dapat na tumayo at gamitin ng ating pong Panginoon, yung mga born Adventist, yung mga matagal na sa katotohanan. Pero hindi ko po lubos maisip na yung tumayo at nagsakripisyo ng iglesia po namin ay yung convert lang. At yung convert na yun ay yung akin, yung papa ko po. At yun din po yung pinapasalamatan ko sa Panginoon na ginamit siya ng ating po Panginoon at sa pamagitan na rin po ng pagdarasal ng bawat kapatiran at sa awa na po ng Diyos ay naibalik din po yung aming po iglesia. Pero bago po doon sa pag-convert po sa amin, kasi nga galing din po kami sa Baptist, doon din po sa mga so isa nga pong talagang masabi nga po doon na miracle po na nangyari kasi nga yung time na naghanap po yung papa ko ng trabaho. Tapos yung service niya lang po noon ay yung bike lang po. Tapos yung time po na yun, kailangan po ni papa ng cellphone. Kailangan niya siyempre contact niyo sa mapapasukan yung trabaho. At nung time na yun, habang nagbabike po siya, so siyempre ang tagal ng paghahanap niya sa mga kahit mapapasukan na trabaho, so nakakita po siya ng cellphone na yung, di ba uso po dati yung keypad pa lang. So nakakita siya cellphone, tapos yung cellphone po na yun ay yung hiwalay-hiwalay na. Yung una matatagpuan yung battery, tapos yung sa unahan naman yung ng cellphone, yung isa naman yung pang-cover. So watak-watak po yung niya. So tapos yung dinampot niya, inuubo niya po, parang inayos niya. So nilagay niya yung SIM. At yung cellphone po na yun ay Nokia. So di ba kapag ilang bagsak po yung Nokia dati, yung napakatibay. So yung cellphone po na yun ay, yung time na inopen niya, so bumana pa po siya. At yung pagbukas po ng papa ko sa cellphone po na yun, tinignan niya yung mga inbox, puro po mga Bible verses, puro po mga quotation. At nung time na nabasa niya, siyempre, kailangan, siyempre sa niya, na kailangan niya ng cellphone. Pero nung time na kailangan niya nga po ng cellphone, nakakita siya, pero pagbukas niya sa inbox niya, puro mga Bible verse. So ginawa ni Papa, tinawagan niya yung mga malapit po doon, yung pamilya niya, yung mga kusino man po malapit, tinawagan ni Papa. At nung pagtawag niya doon po sa asawa ng nakapulot na yun, so yung nawawala po palang cellphone po na yun ay yung papa po ni Kuya Joseph. So yun po, so yung madaling salita din po, nung nakauwi na po si Papa at nung tinawagan niya, yun pa pala yung bahay nila ay nasa unahan lang. Tapos nung napulot po yung cellphone doon pa po sa bayan. So di ba, grabe po yung pagkilos ng ating pong Panginoon. At nung may-ari po ng cellphone ay doon lang sa unahan lang po lang namin. So mga 15 minutes lang ako, kumotorin lang ako eh. So doon pala po tayo nung time na napulot po yun, siyempre parang na po si Papa, na parang nagustuhan niya yung mga, siyempre mga bagong, niya po yun, yung mga bagong nabasa, bagong So yun na po yung time na patuloy na po sinisera ng Papa ni Kuya Joseph, yung aking pong ama. At pagkatapos po na hanggang sa na-convert po kami at na-bautismuhan po. So yun po yung ipinapasalamatan ko sa Panginoon. At gayon din naman po, sa lupin po na Panginoon, yung papa ko na rin po yung naging worker po doon sa iglesia po namin. So yung gusto ko po ipunto po dito na
bagamat na napakahirap man po yung dadanasin natin na kumbaga magkakaroon man tayo ng pagkawatak sa iglesia natin. So hindi po natin iindahin yan kapag meron po tayong pagmamahal sa gawain ng ating pong Panginoon. Kasi bagamat wala man po tayong tinatanggap o kumbaga wala man po nagpapasahod sa atin para gumawa sa gawain niya o kung meron man, may tinatanggap man po tayo, malaki man o wala, hindi na po natin yan iindahin, mawawalan po tayo ng pakialam kasi bakit po? Kasi alam po natin lahat na wala pong tutumbas sa kayamanan na ibibigay ng Panginoong Kristo sa bawat isa po sa atin. Ito po yung reward na ipapatuloy sa bawat isa na nagsasakripisyo, hindi po iniisip yung sarili. Hindi po gumagawa sa gawain niya na para makilala lang yung sarili nila. Gumagawa sa gawain niya para maihayag lang yung sarili nila. Kundi gumagawa sila dahil mahal po nila yung gawain ng ating pong Panginoon. So kasunod po, the importance of responding to God's call. This parable does not excuse those who hear the first call to the labor, but who neglect to enter the Lord's vineyard. So ano po sabi? Na hindi po excuse yung mga unang tinawagan ng may-ari po ng ubasan na pumasok po doon sa ubasan. At sabi pa dito, when the householder went to the marketplace at the 11th hour and found men unemployed, he said, why stand ye here all the day idle? The answer was, because no man had hired us. So doon po sa parable, nung time na naghahanap po yung may-ari nga po ng ubasan, so meron nga po siyang nadatnan doon na nakatayo lang. At sinabi niya na bakit nakatayo ka lang? So ano po sabi ng hire niya? Kasi nga walang pumili sa akin, walang nag-hire sa akin. So dito pa lang po makikita na natin na walang pagkukusang loob na maghanap sa katotohanan ng ating pong Panginoon. So dito po sa parable na nakita po natin na sa mga trabahador na natin pong nabasa at napakinggan, iba't ibang mga karakter po yung natuklasan natin. Kasi dito po sa karakter po ito po yung nakakatakot. Na kapag ating pong i-apply sa sarili natin, na kapag once na wala po tayong pagkukusang loob na hanapin yung katotohanan niya, wala po tayong kusang loob na magsaliksik, mag-aral ng kanya pong mga salita, baka hindi na po tayo mahanap pa ng ating pong Panginoon. None of those called later in the day were there in the morning. They had not refused the call. So ano po sabi? Doon naman po sa mga ibang taong tinawagan o kumbaga hinar ng may-ari po ng ubasan, so hindi po nila tinanggihan yung pagtawag po sa kanila. So dito po makikita na po natin na doon po sa mga taong tinawagan ng ating pong Panginoon, ito po yung kahalagahan na hindi po natin nire-reject yung kanya pong mga salita. Those who refuse and afterward repent, to do well to repent, but it is not safe to trifle with the first call of mercy. So meron na rin po palang tinawagan yung may-ari po ng ubasan nung umaga pa lang, pero tinanggihan nila. Pero sabi nga dito, pinagsisihan po nila yon at pagkatapos po nun ay saka sila pumunta. So dito pa lang po yung makikita na natin na doon po sa mga taong binabahagian po natin ang salita. So huwag po tayong malulungkot na bagamat hindi man po nila tanggapin agad yung mga katotohanan na binabahagi po natin. Kasi bakit po? Kasi balang araw po ipapaalala po yun sa kanila. So di ba kaya sa naging testimony ni Brother Joseph na sa barbero lang nga po yun, mismong narinig niya na nga po yun, di ba? Tapos nung lumipas yung mga araw ay naging naalala niya na, uy, gantong Sabado pala, dapat nasa simbahan. Tapos pagkatapos mo na, naging isang magaling na pastor. So di ba hindi po natin alam yung paggabay ng banal na espiritu ng Panginoon po sa kanila pong mga buhay. Pero ito po yung sabi niya, sabi ng ating pong Panginoon. But it is not safe to trifle with the first call of mercy. Ano po sabi? Ito po pero napakadelikado. Kasi bakit? Kapag once na napakinggan po pala natin yung salita ng Diyos, pero tinanggihan po natin, hindi po pala garantiya na kumbaga ipapaalala sa atin yung banal na espiritu. Kasi bakit po? Kasi kapag tinanggihan na po natin, hindi po natin alam kung nasaan na po tayo mapupunta. Kung mismo na masyadong na aliw-aliw na tayo sa sanlibutan. Di ba hindi po natin hawak yung buhay? Kaya nga sabi dito, it is not safe.
Kaya kapag once na patuloy po natin pinagmamatigasan yung aral ng ating pong Panginoon, baka hindi po tayo mapasama sa aral na nais po o yung awa na nais na ipagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoon. Kasi kung maalala po natin, di ba, yung ibang nagtetesimony nga po na yung sa mga galing na sa katotohanan tapos nagtalikod pa, hindi ba mas mahirap na po silang akayin? Kasi bakit po? Kasi alam na nila yung katotohanan tapos nagtalikod pa sila. Kumbaga, iniwan pa nila yung katotohanan. Alam na nila na ganito yung tama pero lumiko pa sila. So yun po yung nakakatakot po. Self-righteousness and the lack of joy. In the parable, the first laborers agreed to work for a stipulated sum and they received the amount specified, nothing more. Those later hired believed the master promised, whatsoever is right, that shall ye receive. So doon naman po sa mga unang tinawagan po na maging po doon sa ubasan, so sabi nga po doon na gusto nila na tumanggap po sila na, sa amount na kinakay o based po doon sa araw na trinabaho po nila. Pero po doon sa mga huli na hinire, sila po yung nangahawak sa pangako ng ating pong Panginoon na yung Panginoon na yung bahala sa buhay ko. So bagamat makikita natin sa ating pong mga buhay na kapag once na gumawa tayo sa gawain ng ating pong Panginoon na hindi na po natin iniisip na may matitira pa kaya sa budget ko kung saan ako mapunta-punta para mag-missionary. So yun po yung gusto makita ng Panginoon na bahala na po yung Panginoon na siya magbibigay. Pero di ba kapag meron po tayong may kwento ng mga ganyan, mga missionary, pinagkukulang po ba sila ng Diyos? So hindi po, di ba? So ganun po makapangyarihan yung ating pong Panginoon. Di ba sabi nga dun sa kanta, God shall supply all that you need. So huwag po tayong mangamba kung ano man po yung landas na tatahakin natin. Huwag po tayong mangamba na, ay kailangan ko pang magtrabaho para may panggastos pa ako sa pang-araw-araw. Ayaw ko muna gumawa sa gawain niya. Parang ayaw ko pa missionary, parang ayaw ko pa magpasakot sa gawain ng ating pong Panginoon. So nawa, yan po din po yung maalis sa ating pong mga puso. Nawa, hindi po tayo maging kagaya doon po sa mga tao na hinire po sila ng simula po sa umaga dahil kinakailangan po nila ng may kapalit sa tinrabaho po nila. Kundi maging kagaya po tayo nagbagaman doon sa mga late na tinawagan pero nasa puso po nila yung gawain ng ating pong Panginoon dahil nakahawak po sila sa pangako na nais niya ipagkaloob po sa kanila. Salvation by grace alone. All boasting of merit in ourselves is out of place. Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, said the Lord. So dito pa lang po ay makita na po natin na wala po tayong karapatan na ipagmalaki po kung ano man po yung mga bagay na meron po sa atin. Dahil nga, sabi nga po dito na ang lahat po ng ito ay ipinagkaloob ng Panginoon sa atin at wala po tayong karapatan na ipagmalaki ito dahil ito ay parang ipinagamit lang po sa atin para po sa kanyang gawain. So kung maalala po natin, di ba sa panahon po ni Job na di ba na napakarami niyang kayamanan, kumbaga halos lahat ng pag-aari ay nandun na. Yung mga hayop, yung mga basta lahat ng mga ano niya ay nandun na sa kanya. Pero ano po yung ginawa sa kanya, di ba? Itines siya kasi nga sabi ni Satanas na baka nagiging nagtitiwala at nananampalataya lang yan sa'yo kasi marami siyang mga ari-arian. Pero nung itines na siya ng ating pong Panginoon sa nangyari po sa kanya, di po ba't naging tapat pa siya, mas lalo pa siya nagtibay. Kasi kung maalala po natin, mas nga po yung asawa niya, di ba itinakwil na siya? Sabi nga po ng asawa niya na itakwil mo na yung Diyos mo at mamatay ka. Sabihin niyo po kung yun po kaya yung isabi po sa atin ng lalo na sa atin po makakasama sa buhay na dapat nga sila yung magiging sandigan din po natin pero gano'n yung ginawa
Di po ba napakasakit po? Pero ano po yung sinabi ni Job yung sa kanyang asawa pagkatapos po sinabi po yun? Di po ba sinabi niya na puro mabuti lang ba yung tatanggapin natin sa kanya, hindi yung masama? So kaya nawa po, makita po sa atin na handa po tayong magtanggap kung ano man po yung ibibigay ng ating pong Panginoon sa atin. Bagamat ito man po ay mabuti, bagamat ito man po ay pagsubok, tanggapin po natin dahil ito po yung providence ng Panginoon para tayo ay magtibay at manampalataya sa Kanya. At paisip po sa atin na wala pong halaga yung kayamanan po dito sa sanlibutan, kundi hangarin po natin yung kayamanan po doon sa langit. The value of unseen faithfulness. There are many who have given themselves to Christ, yet who see no opportunity of doing a large work or making great sacrifices in His service. So meron pong mga pinili o sumusunod sa ating pong Panginoon Kristo na hindi po nila nakikita na meron pa po silang dapat nagampanan ng malaking gawain at nang sa ganun malaking pagsasakripisyo. Sa kasunod, this may find comfort in the thought that it is not necessarily the martyrs of self-surrender which is most acceptable to God. So dito nga makita natin na nasa isip nila na ay baka yung mga martir lang yung mga mas katanggap-tanggap na magsakripisyo sa ating pong Panginoon. Kasi bakit po? Kasi nga doon po sa mga naglilingkod sa Panginoon ay tama lang na nagsisimba lang ako sa Kanya. Tama lang na kumakanta lang ako. Tama lang na manalangin lang ako sa ating pong Panginoon at katanggap ano na yun. Pero hindi po na, at iniisip nila na mas katanggap-tanggap pa yung mga martir na nagbubuwis ng buhay. Ano po? Pero hindi po nila naisip na bagamat ganun man lang po kaliit yung gawain na iniatas po sa atin, gano'n man po kalaki o kaliit, mas katanggap-tanggap pa rin po yan sa Panginoon. Di ba mas katanggap-tanggap nga po kapag once na nasa puso po natin galing? At sabi nga dito, talagang self-surrender, isinuko po natin yung sarili po natin sa ating pong Panginoon. At kung maalala po natin, di ba, nung sa panahon po ni Elijah, na bagamat maraming miracles na nangyari sa kanya, na bagamat ganun niya kausapin, kumbaga nakakausap niya yung Panginoon, kumbaga anuman po yung mga instruction na pinapagawa sa kanya, talagang nakakausap niya yung ating pong Panginoon. Pero nung time na nagkaroon po ng tagtuyo, yung katuyot yung sa Israel, na halos kumagal nga po ng 3 taon at kalahati. Pero dahil nga rin po doon sa mga kasalanan na nagawa ng mga Israel, dahil nga po sa pagsamba nga po doon sa kay Baal, yung Diyos-Diyosan po nila. So yun po yung naging kaparusahan ng Panginoon. Pero nung time na nagkaroon ng tagtuyo, pero ano po sabi ni Elijah doon sa kay Ahab, di po ba maghanda siya ng mga makakain at may inom kasi nga paparating na yung ulan. So bagamat alam ni Elijah na walang ebidensya na meron, kumbaga hindi naman po sinasabi na nagpipredict si Elijah na magkakaroon na ng ulan, kundi sabi nga doon, confident siya na magsabi na darating na yung ulan dahil nga nasa kanya yung banal na espiritu. At higit sa lahat, hindi po nawala yung pananalangin. So bagamat ganun, alam niya na darating yung ulan, pero hindi siya parang nagpabaya sa sarili niya na ay, dadating naman yung ulan, parang okay lang sa kanya. Kasi nga, di ba, palagi naman siya dinidinig ng Panginoon, palagi namang may miracle na nangyari sa kanya. Kung tutusin, pili naman siya na, bakit na ganun yung pagtsatsaga niya na pa rin na manalangin sa ating pong Panginoon? Bakit ganun pa rin yung mga pagtsatsaga niya na gawin yung pinapagawa ng Panginoon? Kasi bakit po? Kasi hindi siya parang naging hayahay lang na tao na parang palagi lang siya pinapakinggan ng Panginoon dahil ginagawa niya yun para sa gawain. Kasi di ba kadalasan sa atin na bagamat nandyan na kumbaga yung mga katotohanan na nalalaman natin, yung mga kasaganaan na nararanasan natin, kumbaga iba nawawalan na tayo ng gana, parang hindi na natin naalala yung ating pong Panginoon. Pero kung magiging kagaya po tayo sa buhay ni Elijah na bagamat palagi siyang pinapakinggan ng ating pong Panginoon ay hindi pa rin po nawala yung pananalangin sa Kanya. Nandun pa rin yung pagpupursige. Di ba sabi nga doon na faith without works? Sila po ay patay pa rin.
sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya naway, kahit na bagamat ganun sa tingin natin na ganun man po tayo katibay sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon, ay hindi pa rin po mawawala yung ating pong pagawa sa gawain niya. It may not be the missionary who has daily faced danger and death that stands highest in heaven's records. The Christian who is such in his private life, in the daily surrender of self, in sincerity of purpose, in purity of thought, in meekness under provocation, in faith, in piety, in fidelity, in that which is less, the one who in the whole life represents the character of Christ, such a one may, in the sight of God, be more precious than even the world-renowned missionary or martyr. So, bagamat hindi lang po din po pala yung mga missionary na makikita natin sa paligid, hindi lamang po yung mga martyr na mga magbubuwis ng buhay para po sa gawain ng ating Panginoon, kundi yung mga Kristiyano na talagang tumatayo sa kanila pong buhay, na tumatayo sa pundasyon, tumatayo sa katotohanan na ipinagkaloob ng ating pong Panginoon. Sila din po ay kagaya din po sa missionary o sa pagmamartir. At sabi nga dito na kapag once na makikita din po sa kanilang buhay yung karakter ng ating pong Panginoong Kristo, sila din po ay talagang karapat-dapat at katanggap-tanggap sa ating pong Panginoon. Through success, faith, and obedience. Not in our learning, not in our position, not in our numbers or entrusted talents, not in the will of men, is to be found the secret of success. Feeling our inefficiency, we are to contemplate Christ, and through Him who is the strength of all strength, and the thought of all thought, the willing and obedient will gain victory after victory. So, hindi lang po sa mga nalalaman natin, hindi lamang po sa mga position na meron po tayo para, kumbaga, ganda naman sa mga talento na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon, kundi, sabi nga po dito na, yung, para makuha po natin yung sekreto ng tagumpay, kundi doon po sa lakas ng ating pong Panginoon sa Kristo, makukuha natin yung tagumpay. So kung maalala po natin sa kwento po ni Gideon, di ba po? Na sabi nga ng Panginoon na sa bilang nga po nila na, di ba, 22,000 yung bilang po nila na sa panahon pong yun. Pero sabi ng Panginoon, napakarami pa yung mga mandirigma mo, napakarami pa yung army mo. Pero nagtaka sila bakit na napakadami na 22,000 lang, samantalang di ba ilan yung kalaban nila? At nung time na sinabi na po ni Gideon na kung sino man po yung may mga, di ba yung meron nga di ba kakasal, yung mga meron pa pagmamahal sa mga ari-arian nila ay umuwi. At matira lang dito kung sino yung mga tunay na talagang lalaban sa labanan. So di ba ilan yung umalis? 2/3 sa sundalo na ni Gideon yung nawala. So ilan na lang natira? 1/3. Kaya nga di po sabi nga doon 300 na mandirigma. So ganoon po yung natira doon sa sundalo niya. Pagkatapos po nun, di ba, yung tagumpay pa rin po yung nanaig. So wala pong imposible sa ating pong Panginoon sa Kristo kung yung kalakasan po ay ipapagulog niya sa bawat isa sa atin. The reward of faith. And however short our service or humble our work, if in simple faith we follow Christ, we shall not be disappointed of the reward. So ano po sabi na bagamat yung ating naman kung gaano man po kahaba o katagal yung trinabaho natin, gaano man po kadami yung trinabaho po natin, huwag po tayong, sabi nga dito, huwag po tayong ma-discourage, huwag po tayo parang magreklamo sa reward na ibibigay ng ating pong Panginoon. Huwag po tayong maging kagaya na doon po sa mga taong nagreklamo na bakit ganito lang yung, di ba, isang denaryo lang yung ibinigay mo sa amin. Na bagamat ganun, isang araw yung trinabaho po nila. Ano po sabi? Na kapag once na tayo po ay gumagawa na meron pong pagpapakumbaba sa gawain ng ating pong Panginoon, hindi po tayo madi-disappoint. At sabi po dito, that which even the greatest and wisest cannot earn, the weakest and most humble may receive. Heaven's golden gate opens not to the self-exalted. So sabi nga po doon na hindi man po doon sa mga matataas o mga, sabi nga doon, mga malalaking tao, kundi mas may tsansa pa nga po na makatanggap yung mga ganun lang maliliit at ganyan naman yung mga
mapagkumbaba at mga mapakumbaba sa sarili nila. Sila pa po yung mas may tsansa na tumanggap sa kaharian ng ating pong Panginoon. It is not lifted up to the proud in spirit, but the everlasting portals will open wide to the trembling touch of the little child. Blessed will be the recompense of grace to those who have walked for God in the simplicity of faith and love. So dito nga po sinasabi nga po ng Panginoon na maging kagaya po tayo sa bata. So di ba kapag yung bata po ay turuan po natin, talagang madali lang po silang sumunod. Madali lang po silang makaintindi. So nawa yun din po yung nais na maging gawin po natin na madali lang po tayong magpasakop sa ating pong Panginoon. At sa pamagitan nga po nito ay yung biyaya po yung ipapagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Wala pong halong hangarin dito sa sanlibutan. So sabi po dito sa last, nasabi nga po sa verses nga po na sa Matthew chapter 19 verse 30, but many that are first shall be last, and the last shall be first. So marami po talaga na yung mga taong mauuna, pero sila po ay mahuli, at marami po yung mahuli ay mauna. Kasi bakit po? Kasi doon po sa mga taong tinawagan sa katotohanan ng ating pong Panginoon, pero nandun yung meron pong iba na talagang napapagod na sila. Kasi bakit po? Kasi parang paulit-ulit na lang ginagawa nila sa gawain ng ating pong Panginoon. So nandun na yung pang nagsasawa na sila na bakit paulit-ulit na lang. So syempre nandun na yun na po yung gagamitin ng kaaway para sila ay magtalikod, para sila ay gumawa na para sa mga iba ng mga kaaliwan. Pero doon naman po sa mga huling tinawagan ng ating pong Panginoon, sila pa pala yung mas nagpupursige, sila pa po pala yung mas gumagawa at nagsasakripisyo sa gawain ng ating pong Panginoon. Kasi di ba, nakakalungkot lang po na meron tayong binabahagi na ng salita ng Diyos sa mga tao, sa mga nasa paligid po natin, at lalo tigit yung mga kaibigan po natin na binabahaginan po natin. Pero nakakalungkot lang kapag once na tayo po ay hindi napasama sa langit, tapos sila ay nasa langit. So di ba nakakalungkot naman po? Nakakalungkot naman sa part na sinira natin yung kaibigan natin, tapos tayo po pala ay hindi pa makakasama sa langit. So nawa, sabi po ng Panginoon na kung kailan po natin natanggap yung ating pong, yung katotohanan ng ating pong Panginoon, ay tayuan na po natin. At huwag na po tayong lumihis, huwag na po na tayong kumbaga magreklamo man kung ano man po yung ibibigay ng Panginoon sa atin. Hindi, magpursige po tayo na hanapin natin, saligsigin natin yung kanya pong mga salita. Kasi sabi nga po doon, di ba, na yung bagamat paulit-ulit na lang natin narinig yung salita ng ating pong Panginoon, paulit-ulit na lang natin napapakinggan. Di ba, sabi nga po doon na ito po ay kahit na paulit-ulit natin nababasa, napapakinggan, parang kagaya po ito ng tubig sa ilog na mas palagi pong may papaunawa yung Panginoon sa bawat isa sa atin, at yung kanya pong salita ay hindi po natatapos. So, bagamat sabi nga doon na ang bawat isa, sabi nga po doon sa The Great Controversy, na yung bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya po tayong mga bituin. Na sabi nga doon na once na yung bituin na po yan ay once na kapag yung makapal po na ulam, na sabi nga po doon fourfold na ulam, so ganun po kakapal na ulap at itim at kakapal na kulap. Tapos kapag once na yung ulap po na yun na yung kakapal ay nagsisimbolo po yun sa pagsubok, sa mga matitinding crisis na mangyayari. At sabi nga po doon na kapag once na yung ulap po na yun na hahawiin na yung mga bituin po nawa, yun ay tayo po. Yung bituin na yun na tunay at patuloy na nagniningning. At kasi kapag once na dadatnan po tayo ng Panginoon, hahawiin niya yung mga ulap sa langit, nawa tayo po yung mga bituin na yun na patuloy na nagniningning. Dahil tayo po ay patuloy at tunay na disipulo na naglilingkod at naghihintay sa pangalawang pagparito ng ating pong Panginoon sa Kristo. Kaya nawa po, makita po natin sa dalawang parable po na sa hapong po ito, na hindi po mahalaga yung sabi po nga nito, yung kayamanan dito sa sanlibutan, at bagamat yung kayamanan po na yun ay kung ano man po yung ibinigay po sa atin, ay huwag po natin
reklamuhan dahil sa paningin po ng ating pong Panginoon Kristo ay lahat po tayo ay pantay-pantay. Ang lahat po tayo ay tatanggap sa reward ng biyaya. Walang iba po yung buhay na walang hanggan na nais niya itong ipagkaloob po sa bawat isa sa atin. Muli po magandang hapon, happy Sabbath po sa atin.